Hello, good morning. Magtuluto tayo ngayon ng sweet and sour. This is my heart again. At ayan, magluto po tayo ng sweet and sour fish. At ngayon, na kung dinurog-durog dyan ay ang bawang. Okay, dinikdik ko na. Then, ayan, hiniwa ko na rin ang mga carrots, bell pepper, tomatoes, garlic at ginger. Then, dyan po is nilagay ko na yung bawang at saka mantika. Ayan. Hinalo-halo ko hanggang maging brown na yung bawang. Okay. Okay, yan. Hinalo-halo ko na ang bawang para sure talaga na yung kanyang mag-brown. Ayan. Medyo mahinang apoy lang yan para hindi siya masunog. At sinunod ko na din ang sibuyas. Nilagay ko na din. Ayan, nilagay ko ang sibuyas. Okay. Ayan, tapos sinunod ko na nilagay ang piniritong isda. Ayan. Ayan. Medyo hinalo-halo ko na yan para lumambot yung pritong isda. Para pumasok din yung sa loob yung ginisa-gisa kong sibuyas dyan. Tapos, nilagyan ko yan ng mainit na tubig. Para madali po yung kumulo. Ayan. Dahil prito pong isda yan, medyo matigas siya. Then, ginawa ko, pinakuluan ko. Para talaga lumambot at magkalasa din yung sabaw niya. Then, isinunod ko na din po yung yung bell pepper. Ayan. Para sumabay din siya sa pagluto. Kikita niyo kumukulo-kulo pa. Okay, sinunod ko na rin yung carrots. Slice ko na din yun medyo pahaba. At ayan, hinalo-halo ko na din po yan. Nilagyan ko ng paminta at asin para magkaroon siya ng lasa. Medyo dinagdagan ko ng kanting asin kasi medyo matabang pa din. Tapos, naghahalo na din ako ng 1 kutsarang harina para medyo lumapot yung ating sweet and sour. Meron na din po pala yung suka. Kanting suka lang din para mag-bend yung kanyang asim at tamis. So, ayan. Ibubuhos na po natin yung ating minix na harina. Konti lang po yan. 1 kutsara lang. Tapos, para po lumapot ng konti. Yun po ang ng harina. Konting harina lang. Pwede rin po ang corn flour kung walang harina. Ayan. So, ayan po. Nalo-halo ko na lang din yan. At ayan, at medyo malapot na. Okay. At yan. Yan. Nilagyan ko pa rin siya ng konting suka. Kasi medyo kulang pa rin yung kanyang lasa. So, hahabulin natin yung kanyang lasa para talagang maging masarap. Okay. Ayan, i-mix pa rin natin. So, ayan. Sobrang sarap na po ng amoy niya. Talagang na siya, sticky na. At ayan, hinalo-halo ko na para lahat maluto yung lahat ng sangkap. Okay, at nilagyan ko na rin ng konting asukal yan para nga magkaroon nga ng konting sweet. So, 2 kutsarita. Depende naman po sa inyo kung gusto nyo. At nilagyan ko na lang din po ng sili. Frozen sili po yan. Kaya siya ganyan, medyo matigas. Ayan, wala po kaming fresh na sili, kundi ang frozen sili lang. Ayan. Hindi naman po ganong manghang. Para lang din yung kanyang lansay, hindi natin matikman. Kung patay lang din ang lansa, yung sili. Ayan. Talagang bango-bango na. Yung inaamoy mo pa lang yung talagang busog ka na. At hayaan ko na. Abot ba dyan sa lugar mo yung amoy? Sasarap. Dagdagan ka ng konti talagang paminta para talagang kumapit yung niya, yung anghang. Kasi gusto ko po talaga sa kanyan is manghang-anghang ng konti. Ayan. Sobra talagang sarap na yan. Lalo na kung meron ka ng nireading kanin. Ang sarap po niyan sa plain rice.
Ayan, at ayan, ready na po. At ang ating kanin, ready na din. Ayan, isang kaldero yan. Talagang ipinaghanda talaga ang masarap na kain. Gumagawa talaga ng pagkain para maging reels. Yun eh. At ayun, talagang lahat gagawin. Kahit anong luto na lang. Diba? Sa bawat araw, iniisip natin yung reels din. Ayan yung ating. Haghain na po tayo. At ayan. Kumain po ako dyan. At lalagay na natin sa ibabaw ng kanin natin para talagang ayun. Kain na po tayo. Ayan. So, yummy ka po. Ayan. Talagang hinanda ko talaga yan. Happy eating! Okay, thanks for watching again. It's me, my heart. Bye!